Nag-start po ako sa boxing, 7 years old, pero hindi pa siya talaga totaling kasi syempre bata pa, mga laro-laro lang yung boxing sa akin. Then, first na naglaro ako, 11 years old. So doon na talaga nag-start yung journey ko sa pagiging isang boxer po. But, yes po, kasi nung nanalo po ako noon at lalaki yung kalaban ko doon, madaming nagbukas na pintuan, opportunity para sa akin. Nakita ako, in-endorse ako kay Coach Ruel Velasco, ni Sir Ribamonte, so para maging member ng national team. So dun talaga nasabi ko na, ito na, para sa akin. Always yung pamilya ko, mga kapatid ko. Most especially yung bunso namin, may Down syndrome siya. So, siya yung, hindi lang sa akin, sa aming magkakapatid, siya yung lucky charm namin siya. Start ng sinilang po siya. Tuloy-tuloy yung blessing sa buhay ko. Doon na nag-start, yung pagkasilang niya talaga, nakalaro na ako abroad at tuloy-tuloy na hanggang ngayon. So, yun. 2018 po yun. Sa Asian Games ko din po na naranasan talaga kasi laro yun siya and sobrang binuhos ko lahat doon, or baka siguro nagkamali lang ako para sabihin na binuhos ko lahat. Basta ginawa ko lahat doon na makakuha ako ng medalya kasi para sa pamilya ko talaga yun. Panalong-panalo ako sa laro at biglang natalo sa desisyon. So, andun lahat sila, Sir Goma, si Sir Ed, nandun pa sila. So, gabi po yung iyak ko, dun po talaga ako na-depress ng sobra-sobra po talaga. And ayoko makakita ng gloves, makakita ng boxing ring, kung ano yung related sa boxing. Kahit ayoko mag-training talaga. And sobrang thankful ako sa coach ko dati, si Coach Nolito Velasco, and sa ibang coaches ko din, at syempre sa pamilya ko. Sila yung andon nung time na yun na ganun yung nararamdaman ko, na depressed ako, and nag-aral ako. Yun yung isang bagay na nakatulong sa akin. Kumbaga, pinaglibang ko muna yung boxing. So, nag-aral ako sa University of Baguio na AAHRM. Kahit pa paano, nabaling yung attention ko sa ibang bagay, at syempre, yung dasal, si Lord. Number 1 talaga si Lord. Laging kausapin natin anytime, kung kahit saang lugar ka, pwede mo siyang hingan ng tulong. At saka yun nga, sabi ko, lagi nating hanapin yung mga taong totoo sa atin. Yung mga taong ma-down ka man, pinaka-importante yung sa lowest moment mo, makikita mo yung mga totoong tao sa'yo. Sa pamilya ko, sila lagi yung iniisip ko nung depressed ako. Sabi ko na, bakit ko ginagawa tong ganitong kahirap na araw-araw, gigising na madaling araw para mag-training, umagat hapon. Lagi kong tinatanong kung bakit ko ginagawa to. Yun yung lagi kong binabalikan. And naalala ko mga kapatid ko na maliliit din, and yung hirap na naranasan ko, ayoko maranasan din nila. Kung babalikan ko yung first Olympic World Qualifying, so naka-5 laro ako doon, naka-5 laban ako doon, so hindi siya basta-basta talaga. So kailangan talaga mentally and physically prepared po, and sa awa ng Diyos, nakuha ko naman po siya. Pero syempre, ang hirap kasi sa sitwasyon na yon, kasi may scratch yung mata ko. Kahit ngayon, kung nakikita nyo, medyo namumula yung mata ko ngayon. So ganun yung naramdaman ko bago ko nakuha yung ticket papuntang Paris po. So hindi siya ganun kadali, like na iniisip ng ibang tao na kesyo silver medalist na yan, madali na lang. Totoo po yun, grabe yung pressure actually sa akin ngayon. Hindi lang sa akin, sa lahat po, kahit kay Carlo and Yumir, kasi naka-medal na nga kami ng last Olympics, so alam ko kung ano yung pressure. Depende din po sa kanila kung ano yung nararamdaman nila. Pero ako, aminado po ako yung pressure na nararamdaman ko ngayon. And syempre, kailangan ko paghandaan to, mas maging prepare pa ako. Dahil nakakatakot yung sabihin ng mga ibang kapwa natin Pilipino. Sobrang nakakatakot yun. Doon kami natatakot sa mga
ibabato nila after kung wala kaming mabadalang medalya. Ngayon pa nga lang na nag-qualify kami. Ang dami na nagme-message na kapag hindi kayo nagka-gold, hindi kayo nagka-medal, may hinang nilalang na kayo. Ako, hindi ko naman na may na-mind yun. Ganun po sila, hindi natin mapiplease lahat. And, isa din, kahit pa paano, nakakatulong din po sila, nagbibigay inspirasyon din po yun sila para i-push pa namin yung sarili, para i-push ko pa yung sarili ko na patunayan sa kanila na kaya ko pa. Yun po yung ano. So, yun, dasal lagi ako nagdadasal. And syempre, dapat prepared ako. Yun yung ano, dapat 200% ready na po sana. So, may oras pa naman para magpalakas. Sobrang saya ko. Sa totoo lang, after nung Italy, na nag-qualify ako, then si Carlo hindi nakapasok dahil sa injury niya. Sabi ko talaga sa kanya, niyakap ko talaga siya doon. Sabi ko sa kanya na, alam kong habol ka, antayin ka namin. Habol ka sa Thailand. And yun, nagawa niya at sobrang saya ko. At, kasi the trio actually yung tawag sa amin, the trio sa boxing, and plus may dalawa pang nakasama. So, ang saya nito kasi madami na kami sa boxing at mas nadadagdagan pa ng ibang sports, and halos ka-close ko lahat ang mga nakapasok. Sila Sam, si Arlen Ando, si Sarno, si John, si EJ, si Kaloy. So, sobrang saya po talaga ng Paris Olympics ito, and gagawin namin yun, yung best namin dito. Ito yung kabataan ko na puro laro lang. Ang sarap balikan. Kahit po kayo gusto nyo balikan yan. Gusto ko lang sabihin sa kanya ngayon, pwede bang dyan na lang din ako ulit? Gusto ko siyang pasalamatan kasi kahit sa ganitong edad, ito yung dala-dala ko, alam ko, rubber to yung nilalaro. Sa amin kasi plastic to sa Bisaya. So, alam ko rubber to, and dahil dito, binibenta ko to kapag marami na to. Binibenta ko to na tigdo-dos. Tapos, pag madami na ako naipon, binibili ko tinapay o binibigay ko kay mama. So, sobrang proud ako sa kanya. Sobrang gusto kong pasalamatan siya at hindi siya bumigay sa lahat ng challenges na naranasan niya nung kabataan. Naranasan namin. Tingnan mo, nakikita mo ako ngayon kung saan tayo ngayon, kung saan narating natin dahil sa patuloy tayong lumalaban sa buhay, sa hirap ng buhay. And, yun, thank you, and proud ako sa'yo. Sa lahat po ng mga kababayan namin dyan, bashers ka man o hindi, most especially sa mga naniniwala po sa amin, gusto ko po kayong pasalamatan sa suporta na pinaparamdam niyo po sa amin. Like, hindi niyo po alam kung gaano kalaking tulong po yun sa amin na binibigyan niyo po kami ng lakas para ipagpatuloy at ipaglaban pa po ang Pilipinas sa buong mundo at ipakita na kaya natin mga Pilipino.